So, tandaan nyo ito mga kapatid kasi kami mga teacher nagpapa-quiz kami sa bandang dulo. No, tandaan nyo ito. Una, partnership with God. Pangalawa, God provides all our needs. Pangatlo, God will prosper to all faithful steward. And pangapat, God protects all the resources. Ano nga yung una? Sabi na kami, ang una mga kapatid, partnership with God. Ayan. Talakayin natin ano nga ba ang una. Sabi nga mga kapatid kanina, ang stewardship means taking care of something that has been entrusted to you, managing it wisely and responsibly and faithfully. Ayan. Parang tulad lang ng may-ari ng restaurant at yung manager. Ayan. Yung may-ari ng restaurant, pinagkatiwala sa manager, ang restaurant, ang kanyang restaurant. Yan. In biblical sense, mga kapatid, stewardship means recognizing that everything we have belongs to God. Lahat ng meron tayo, ang aking kasuotan, ang aking sasakyan, ang aking motor, ang aking mga gamit, ang cellphone, hindi sa akin mga kapatid, ito ay sa Panginoon. Yan. Una mga kapatid, partnership with God. According to Ellen G. White, partnership with God means working together with Him in His mission, especially in His work of salvation, service, and character development. Ang pag tayo sa Panginoon, mga kapatid, ano ba ang nababago sa atin? Hindi lang ating pananamit, hindi lang ating pag-iisip, ganoon din naman ang ating responsibilidad, no? Ang inyong lingkod nga dati mga kapatid, kung ang dati ay, anong forma yun? Gangster, no? Pag gangster yung forma, yung malaki yung pantalon, yung damit, no? Ngayon mga kapatid, dahil nakilala ko ang Panginoon, actually, matagal ko nakilala ang Panginoon mga kapatid. Kasi kami, born Adventist kami. Born Adventist kami, kaso nga lang, yun nga, ang inyong lingkod ay bulakbol. No, bulakbol. Ngayon, nung ako'y tumanda mga kapatid, mas naisip ko sa aking sarili, mas na-realize ko na mas ano nga ba ang mangyari kapag kinilala ko pa kung sino nga ba si Jesus sa buhay ko. Ayan. Sabi ito mga kapatid, in 1 Corinthians 3 verse 9, sabi dito, we are collaborators together with God. Sabi dito, God invites human to join Him in saving souls while God could finish the work without us. He chose to partner with us so our faith and character can grow. And mga kapatid, ang Diyos mga kapatid, hindi kailangan ng tao. Agree ba kayo doon? Hindi tayo kailangan ng Diyos mga kapatid. Pero mas pinili ng Diyos na makipag-partner sa atin para ibahagi ang Ebanghelyo at para doon din naman sa ating character growth, para mas magbago ang ating karakter mga kapatid. Yan. Pangalawa mga kapatid, nasa pangalawa na tayo, God provides all our needs. Ano nga yung una? Partnership. Ayan, nakikinig. Gusto yan, gusto yan mga kapatid, nakikinig na. Ayan. Pangalawa mga kapatid, God provides all our needs. Sabi dito, we can trust God to provide all our needs because He is the true owner of everything. Our role is to manage what He gives for His glory, and His role is to supply and sustain. Yung mga kapatid, ang role natin mga kapatid, ang role ng Panginoon, i-provide kung ano nga ba yung pangangailangan natin. No? Ano mga kapatid, sa trabaho ko mga kapatid, hindi ako, kung ako before, nag-eagerness ako na magkaroon ng malaking sahod Ako, kasi iba yung needs sa wants din natin. Lagi na iba yung needs sa wants natin. Ngayon mga kapatid, napagtanto ko sa buhay ko na kung ano lang yung needs ko, yun na yung kailangan ko. Hindi ko na kailangan ng malaking sahod pa na mako-compromise naman ang faith ko. No? Sabi dito mga kapatid, God is the source of all provision. All things, in Christ Objects Lesson mga kapatid, page 362, sabi dito, all things belongs to God. Men may ignore His claim while He bountiful bestow His blessings upon them. They may use His gift for their own selfish gratification, but they will be called to give an account of their stewardship. Yan. Alam mga kapatid, yung before mga kapatid, laging ginagamit kwento ng mga elders sa amin yung binigyan ng Diyos alam ba yun, 4 ba yun o 5 kanyang katiwala na yung isa, pinalago niya, nagbigay siya ng mas binigay sa Panginoon, at yung ayun, yung talent sa kapatid yun. Like, kung narinig yan dati sa mga elder, isa nga, sabi ko, paulit-ulit na lang, wala nang iba, paulit-ulit na lang. And then, nung lumaon, napagtanto ko mga kapatid na sa akin di pala pinapatama yun, no, sa akin di pala na
na dapat pala yung tanas na binigay sa akin ng Panginoon ay binabalik ko sa Kanya ng mas higit pa. No? Ng mas higit pa. Yan. Sabi dito mga kapatid, God's gives life, strength, money, opportunities, and talents, and He has and is justifiable supply for His faithful steward. Yan. Kung kayo mga kapatid, kung kayong mga kung wala kayong kakainin, sabi nga ng Diyos huwag niyo problemahin ang bukas, kundi ang bukas ang problema sa Kanya. No? Kaya mga kapatid, si Ivan, friend ko si Ivan sa Facebook. Alam mo, totoo like kay Ivan Kasi sa ganung edad pa lang ni Ivan, natutuwa na gusto niya nang pumunta sa ibang lugar para mag-mission. Kaya natutuwa sa kanya pag nakikita ko yung mga posts sa Facebook Kasi yung inyong lingkod mga kapatid, ganun din naman yung gusto. Kaso, ngayon nga lang mga kapatid, may ibang purpose ng Panginoon para sa akin. No? Dito pala ako para sa church. Dito lang muna ako sa church. No? Pangatlo mga kapatid, sa pangatlo na tayo, God will prosper all faithful steward. Ano nga yung una? Partnership. Yan. Pangalawa? God provides. Yan. Pangatlo mga kapatid, God will prosper to all faithful steward. Yan. Sabi dito, God prosper every faithful steward, though her meaning of proper was broader than just financial gain. It includes spiritual growth, influence, or good health. Yan. Pag sinabi kasi sa ating steward mga kapatid, minsan, ang inisip agad natin, kailangan ko ng pera para para masustain yung mga gawain. Tingin nyo ba ang buhay natin umikot lang lagi sa pera? Hindi. Di mga kapatid, kasi kung ang health mo ay hindi maganda, paano ka na? Hindi mo kailangan ng pera, hindi naman masasagot. Alam mo kapatid, natutuwa ako isa sa natutuwa ako minsan kasi hilig kumunod ng mga palabas na yung mga tao hindi na kailangan ng pera. Kung sila ay kontento na kung ano man meron sila. At ang Panginoon, hindi lang naman siya sabi sa atin na kailangan natin lagi ng financial. Kailangan din natin ng spiritual growth and good health mga kapatid. Yan. Sabi dito mga kapatid, faithfulness brings God's blessing. In Testimonies of the Church, Volume 9, page 286, sabi dito, to those who prove themselves faithful steward, He will commit greater trust, says the Lord. Them that honor me, I will honor. Eh mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung sino man ang may tiwala sa akin, sila ay aking bibigyan ng masaganang buhay mga kapatid, at sustain ng Panginoon kung ano nga bang pangangailangan natin. No? Ngayon mga kapatid, in Philippians 4 verse 19, sabi dito, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Yan. Lagi tandaan mga kapatid, lagi tandaan ang Panginoon, God is the source. Pangalawa, He meets all our needs. Pangatlo, His supply is limitless. At pang-apat, it is given through Christ. Yan. Ang Panginoon, ang Diyos, si Jesus ang Diyos, ang kanyang supply ay walang hanggan, at ang kanyang mga anak ay kanyang pinagpapala. Ayan. Ngayon mga kapatid, sa pang-apat na tayo. Ano nga ba yung pangatlo? God will prosper to all stewards. Ayan. Nakikinig kayo mga kapatid, totoo sa ganyan, nakikinig. Akala ko di makikinig Ayan, nakatawa yung mga kapatid. Ayan. Ngayon, pang-apat mga kapatid, sabi dito, God protects all resources. Ayan. Sabi dito, God protects all the resources of those who are faithful to Him, because everything belongs to Him and is under His care. Ayan. Kahit ikaw mga kapatid, sa Diyos ka, at ikaw, at siya ay may care sa'yo. Sabi ito, God is the true owner God is the true owner and protector. In Christ Object Lesson, page 362 mga kapatid, sabi, all things belongs to God. Ito pa lang all things belongs to God. Men may ignore His claims, but they will be called to give an account in their stewardship. Yan. Minsan mga kapatid, naka-encounter na ba kayo na sinabi mo, ang gamit mo nasa Diyos, pero ang sabi mo, hindi, pinaghirapan ko to, binili ko to ng sahod ko. No? Minsan mga kapatid, iisipin natin na kung anong meron sa atin lang. Pag ikaw nga nabunggo yung sakyan mo, nagkaroon ng dents, magagalit ka tama mali? Tama, nagagalit talaga mga kapatid. Ang una talagang naramdaman ng isang tao pag nabunggo siya o nasira ang kanyang kagamitan, nagagalit. Nalala ko yung kwento nito ni Brother Ponte before sa amin na
one time daw, nabunggo daw siya, nabunggo si Brother Fonte. Ngayon, hindi niya inano kasi baka lang naman yung nasira sa kanya eh. Ang una niya inisikaso yung buhay ng tao. No? Minsan mga kapatid, sa ating pamamalagi sa mundong ito, minsan din na mas nabavalue natin yung mga bagay. Na mas nabavalue natin yung mga bagay kasi akala natin sa atin to. No, lagi kasi natin iniisip sa ating isipan na yung bagay na meron ka, yung importanteng bagay na meron ka, ay sa'yo. Pero lagi natin, lagi natin mga kapatid, na yung lahat ng bagay hindi sa atin, ito ay sa Panginoon, at ito ay under sa care ng Panginoon. No? Ngayon mga kapatid, in Psalms 91 verse 4 mga kapatid, sabi dito, He shall cover thee with his feather, and under his wings shall thou trust his truth shall be thy buckler. Alam mga kapatid, yung according sa Bible mga kapatid, ang Diyos ay parang inahing manok. No, alam mo yung ginagawa ng inahing manok mga kapatid? Yan, tama. Nalooban niya yung kanyang mga sisiw. Ganoon din ang Diyos mga kapatid. Tayo ay pati siyang inahing manok na inaano niya tayo. Kasi tayo kanyang mga anak. Yan. Sabi sa verse 11 mga kapatid, For he shall give his angel charge over thee, to keep thee in all thy way. Mga kapatid, ang Diyos mga kapatid ay nag-iiwan ng anghel sa atin para tayo ay gabayan sa mundong ito mga kapatid. Ganoon din naman ang Diyos. Sabi nga, Jesus dwells to us. No? Nasa lesson din natin yan, mapag-aaral tayo mga kapatid. Ilang mga kapatid, ang pagiging katiwala ng Diyos ay ito'y nagbibigay ng spiritual growth and character sa atin mga kapatid. And I hope mga kapatid na tayo habang nabubuhay sa mundo, let's portray the character of Christ na magbigay ng ebanghelyo mag-share ng ebanghelyo sa ibang tao. Yun lamang natin sa atin. Amen.